Kayong mga kasama diyan sa building na tinutuluyan niyo ngayon, mga, nagbakwit din sa kanilang mga bahay? Siguro po, oo. Kasi, 'di na po namin makita yung mga ibang tao dito, baka nagsialisa na po. Pero dito po sa third level ng building, Mm. meron pa naman po mga tao kasi 'di pa naman inaabot ng tubig. 'Wag lang nga sana po na abutin dito yung Oo. third level ng building kasi malala na po talaga. Oo, Hindi kasi namin alam kung saan napupunta. kanina kasi may mga nakakausap kami hanggang second floor, may pumapasok na raw yung tubig. Opo, So, opo. wag naman sana, pero baka malamang diyan sa may building ninyo, nandun na rin ang tubig. Kung ngayon ba Hmm. patuloy pa rin ang lakas ng ulan, gano'n pa rin? Opo, patuloy pa rin po yung pagbayo ng mga pabugso-bugso ng hangin, tsaka may mga dulot Mhm. ng ulan. Kaya po siguro mas nakakadagdag pa sa pag-angat ng tubig. May Pero ang inaasahan po namin yung low tide po ng 3 mhm. a.m. Nag-high tide kasi may factor doon na Sir Kerwin. Mm. Opo, opo. Pero nabanggit nyo kanina hindi nyo ine-expect. So, kamusta yung supply nyo dyan ng pagkain, ng tubig? May mga kailangan ba ng gamot? Wala naman pong may kailangan ng gamot. Yung mga pagkain po na nabalot din na namin, nadala namin yung Mhm. iba. Mm, mm. Oo. Okay, very good. Buti naman at Oo. kahit papaano, Pero maayos pa rin. nasa third floor na sila, ibig Nasa third sabihin floor na, talagang correct. Mm-mm. yung tubig, dire-diretso pa rin sa pagtaas. So, Mm. Sir Kerwin, once again, pwede nyo bang ilarawan ng eksaktong-eksakto kung paano maaabot yung lugar ninyo diyan sa may Balintawak Street sakaling kailangan nyo ng lumikas diyan? Dito po sa Balintawak Street, malapit lang po siya sa public market ng Mhm. Naga City. Pakatawid lang po ng tulay, mararating na po nila ang Balintawak Street. So kung may mga nangangailangan po ng tulong dito, kagaya namin, madaling makuha po yung lugar. Okay. May mga last question na from me, Sir Kerwin. May mga nabalitaan ka bang nasugatan, nasaktan habang lumilikas? Wala naman po. Kasi Okay. ang alam ko lang po kami. Okay, Kasi okay, madilim okay. nga. Oo, sige. Correct. Sir Kerwin, mag-iingat po kayo dyan ha, at patuloy po kami nga hanap ng mga makakatulong na otoridad sa inyo dyan para sakaling ma-rescue na kayo kaagad dahil patuloy pa rin ang pagtaas ng tubig. Ingat dyan, Sir Kerwin ha. Thank you po. Salamat. Maraming salamat po. Bantay Bagyong Christine, Radyo 630 at Teleradyo Servicio Special Coverage. Habang lumalalim yung coverage natin, lalong dumadami yung humihingi ng tulong sa atin, Kuya Dan. Tuloy-tuloy pa rin. Parang hindi natatapos sa dami ng nakikita natin na humihingi ng tulong sa iba't ibang platforms actually yung nakikita natin na humihingi ng tulong. Kaya hanggat maaari po, andito po ang inyong mga kaserbisyo, ang Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Nakabantay po kami. Nag-preempt na po tayo ng programming para magbigay daan sa special coverage at pakinggan po yung mga panawagan ng mga kaserbisyo po natin, lalong-lalo na po dyan sa Bicol Region. Para malaman natin yung kalagayan nila. Kasi habang tumatanggap tayo ng tawag, talagang ang isa lang ang nasasabi nila, malakas pa rin ang ulan, rumaragasa pa rin ang tubig. So, may imagine natin na talagang tuloy-tuloy ang nila doon, ang paglikas nila sa kanilang mga bahay. Kasi naaabot na hanggang second floor. Correct. So, talagang dapat i-monitor natin. Buti na lang din at maagang napatay yung kuryente, Nako. 'di ba? Para sa Kasureko, yung nakakasakop doon, hindi Meralco. Pero kailangan din natin ma-check, magbigay ng tips sa mga sa mga nakikinig sa atin kasi papalapit pa ng panorte pa yung tatahakin ng bagyo. So maghahanda rin tayo. Even dito sa Metro Manila, kailangan din nating paghandaan itong si Bagyong Christine. Ito pa, Kuya Dan, marami pang nagpapaabot sa atin ng pagpaparescue, nagpapatulong. Dito naman sa, nabanggit ko na itong number 29, ito, sa may barangay Tabuco, ang landmark ay Mang Nilo Lodging House. Ang nagpaparescue po ay si Bianca Parcon. Ang full address po ay sa number 7 Balintawak Street. Balintawak din to, Kuya Dan. Malapit daw sa Prutasan. 3 adults, 1 senior, 4 na aso at 2 pusa. Lagpas tao na po ang baha.
Ito naman ay sa Mabolo, Naga City. Si Sally Aquino, nagpaparescue rin. Nasa second floor na rin daw sila. Ilang dangkal na lang aabutin na ng tubig yung kanilang second floor. Narito rin si Marie Claire Cedeño ng Zone 7, Lerma. Ang nearest landmark po ay sa likod ng New Nazareno Drugstore, tapat ng St. John Hospital, PNR Road along Panganiban Drive. Meron siyang kasamang 15 katao, Kuya Dan. 4 ang bata at kailangan nila ng tulong dahil nasa second floor na raw ang tubig. No? Ito ang nanay ko, nag-chat sa akin. Umapaw na raw ang Ilog Talolong. Yung Ilog Talolong, yun yung malaking ilog na bumabaybay sa bayan ng Lopez, Quezon. So apaw na raw yung ilog doon, pati yung ilog sa malapit sa amin doon sa Lopez. Kaya marami bang kabahayan doon, Kuya Dan? Along Ilog Talolong, maraming mga nadadaan ng maraming nadadaan ng kabahayan. So mag-iingat po dyan sa mga taga Lopez, Quezon at sa Quezon, no? Yung mga serbisyo natin dyan. Bahain ba sa Quezon, Kuya Dan? Bihira kami dong bahain, pero kapag ganitong ibig sabihin umaapaw na yung mga ilog, talagang malakas na ang pagbuhos malakas na talaga. Buti nga may kuryente pa sila, nakakapag-chat pa yung nanay ko. Pag umapaw ang ilog, automatic ba yon ay baha na ang bayan? Ang bayan. So pwede na nating tawagan si Mayor. Sino bang Mayor ng Lopez, Quezon? Sa ngayon yata ay si Mayor Ubana sa pagkakaalam. Ubana, correct. So ito, meron pa tayong makakausap, Kuya Dan. Kausapin natin mula sa Calabanga BFP, Camarines Sur, si King Sena. Magandang umaga po, sir. Sir King? Balikan natin si Sir King at kukontak ulit natin, ano? Ng Bureau of Fire Protection. Alam mo, lahat ng sigurong pwedeng tumulong kasi talaga kinakailangan ng ayuda nito mga correct. Kasi talagang kung hindi na kinakaya, kanina nabanggit yung truck, yung mga truck hindi na rin makadaan. So talagang lahat na ng tulong na pwede. Bangka na nga daw talaga yung kailangan ng mga tao, hindi na kaya ng land vehicle. Kailangan na ng rubber boat or pump boat. Kasi, sabi nga ni Vice President Lenny kanina doon sa post niya. Tinatry din natin matawagan pero sobrang busy. We understand naman talaga. Even yung mga mayors na tinatawagan natin, mga rescuers. For sure. Ayan Kuya Dan. Ito naman, kausapin naman natin mula sa 0509 Zone 4, Barangay Triangulo pa rin sa Naga City, si Fe Camacho. Magandang umaga po, Miss Fe. Magandang umaga po. Opo, kumusta po kayo dyan, Miss Fe? Ay, nandito na nga kami sa second floor. Inabot na kami ng tubig. Diyan po sa second floor, gano'n na po kataas ang tubig? Nasa may paho namin. Nasa may paanan na ninyo ang tubig? Kung bababa lagpas ng tao, pwede nang malunod. Kaya nga nag-ano kami ma-rescue kami dito kung pwede po. Opo, ilan po ang kasama nyo dyan ngayon, Miss Fe? Ano po kami dito? Siyam po. May dalawang baby po, tsaka isang PWD. Naku, may kasama pang baby. Miss Fe, meron po ba kayo natatanaw dyan ng mga rescue sa paligid na umiikot? Wala pa po. Sobrang kasi dilim? Nasa Patwi po kami, nasa looban kami. Sa Eskinita po. Yung daan po ninyo ay makipot po? Mahirap bang puntahan, Ma'am Fe? Medyo makipot po ng kaunti. Oo, may flashlight po ba kayo? May ilaw, may light source po ba kayo dyan? Kandila? Meron po, meron. Okay, sapat po ba yung pagkain or pangsangga sa ulan para po hindi magkasakit ng mga bata? Wala na nga po eh. Wala na nga pong pagkain. Sa kalihong may mga rumoronda na rescue, meron po kayong magagamit pang flash po sa kanila para makita po yung lugar ninyo. Meron din po, yung flashlight. Pero sa tingin niyo po, may madadaanan sila kasi kung ganyan na makipot tapos meron naman po. Meron naman po. Pero bangka na talaga ito, Ma'am Fe, no? Po? Bangka na lang ang pwedeng magamit po? Okay lang po. Kahit bangka po para baka abutin na kami. Baka hanggang bubong na kami. Oo, siyam na individual ang kasama ni
lahat-lahat sila doon. Ito po Nasa Sunford Triangle po kami. Oo, sa Triangle talaga. ulit. Oo, doon oo. talaga yung mababa. Sa likod ho yan ng Barangay Hall. Mababa ba talaga yung barangay na yan, ma'am? Mababa po. Madalas ho siyang bahain? Opo. Pero sa kasaysayan po, ito na ba yung masasabi natin na pinakamalala na First pagbaha time niya? na tumaas talaga yung tubig. Inabot yung Kaya sa siguro, 59 years po dito sa Triangulo. Ngayon lang ho tumaas yung tubig. Pero umuulan pa ba hanggang ngayon, ma'am? Opo, umuulan po. Ang hangin po, kamusta po? Medyo malakas na lakas din po ng kaunti. May hangin din po. Sige ma'am, pakiulit po yung eksaktong location ninyo at yung panawagan po ninyo sa mga otoridad. Dito po kami sa Sunford Triangulo. Ano po yung Sa mga... likod siya ng Barangay Hall. Okay. Pang-apat po kaming bahay sa unang iskinita. Unang iskinita, pang-apat na bahay. Yung mga kapitbahay nyo, ma'am, Unang nasa bubong na rin ng ba? Zone 4. Kami Zone ang 4. unang iskinita ng Zone 4. Okay. Yung mga kapitbahay nyo ba, ma'am, nasa bubong na rin? Nakikita nyo po ba? Ay, yung nasa unahan ho, sa may kalsada, yung iba nasa bubong na Nasa sila. bubong na rin. Okay. Talagang dyan sa may Hindi barangay nga kami hall. makapunta sa bubong kasi may dalawang baby po. Oo, tsaka mababasa na kayo kapag nakalabas na. Mababasa nga po. Meron po ba kayong matutungtungan dyan na kahit anong mataas para hindi kayo mababad sa tubig? Wala na nga ho. Wala na. Kahit sa kama ho, Dito naabot sa na. may planggan. Ako, sige po, patuloy Yung po iba kaming... nakababad ho sa tubig. Oo. Patuloy po kaming hahanap ng mga makokontak natin para po mapuntahan na kayo dyan. Kasi Maghintay ho kami. kanina rin ho, may nakausap kami dyan din sa may likod ng barangay hall. So ibig sabihin talagang Dyan maraming talaga. nangangailangan na ng tulong Nga dyan. ho. Sige, Primero kaming iskinitan sa Zone 4, pang-apat na bahay. pang-apat na bahay sa Zone 4. Sige po, Miss Fe, at patuloy po kami dito kukontak ng mga pwedeng tumulong sa atin, mag-rescue sa inyo dyan. Mag-iingat po kayo, ha? Opo. Okay po. Nasa Sige po, panalangin salamat po din po. namin kayo, Ma'am Fe. Ingat po, Miss Fe. Opo. Sige po. Bantay, Bagyong Christine. Alam mo Kuya Dan, may event dapat yung kaserbisyo natin na si Jai Ho. Kaya wala siya kanina sa programa eh. Nagpaalam ba, Ab? Paano mo wala? Oo. Ngayon mo lang nalaman. Ngayon ko lang nalaman actually. So makausap natin siya kasi ngayon daw nakakaranas sila ng malakas na buhos ng ulan dito sa may San Jose, Nueva Ecija. Jai Ho, andyan ka ba sa linya? Hello, magandang madaling araw sa lahat ng mga kaserbisyo. Una sa lahat, pasensya na po sa aming mga kaserbisyo dahil kanina is solo flight ang aking kapartner na si Papa Awel pa sa aming programang Showbiz Sidelines. Opo, Sir Franco, nagpaalam po ako sa ating mga kaserbisyo at supposedly nga po ay meron po kaming event para sa ABS-CBN Bida Kapamilya at kanina nga po dapat ito ay gaganapin sa Amulong dito po sa may Tugigaraw City. At bukas naman po sa may Cagayan State University, ngunit kami nga po at ang ABS-CBN management ay naglabas ng statement kung saan na-postpone na po ang Bida Kapamilya in Cagayan. Kamusta yung sitwasyon nyo ngayon dyan, Jai? Malakas ba ang ulan at saka hangin? Sir Franco, originally po dapat hindi talaga kami babiyahin ng land trip. Pero dahil po kanselado na po ang mga flight patungo rito at kami po ay nabigyan lamang ng pagkakataon nung umaga noong maayos pa po ang kalagayan ng ating panahon, nakarating naman po kami ng ligtas at hindi naman nakaranas ng turbulence ng mga flight namin ng 6:15 in the morning. Pero syempre dahil nga po nabalitaan namin na sa weather forecast natin na talagang dito nga po ang mata ng bagyo sa may itaas dito sa norte, mismo nabuti po namin na umiwas na at simulan ng biyahe mula kanina pa pong alas 5 ng hapon. Sa